Yun po. Good morning mga Lodi. Kumusta po tayo dyan? Ngayon yung aking hawak itong isa sa kinakatakutan ng ating mga pasyente kapag syempre pumupunta or nauuspital yung mga pagkakataon na kailangan nilang makateter. Kaya ang nangyayari kung minsan, ayun, isa na ayaw nilang palagay. So kapag kayo pasyente, pagka na-explain naman yung advantage ng malalagyan ng catheter pero nagpumilit pa rin na ayaw niyang malagyan, kung minsan talaga na may ganun, pinapapirma na lang po natin. Pero kapag yung mga pasyente, na-explain naman natin sa kanila, bagamat may uh, mararamdaman talagang masakit, talaga namang masakit ito, hindi natin ito sinasabi na wala siyang mararamdaman o parang kagat lang ng langgam. Sinasabi natin masakit talaga. Pag naiintindihan naman ito, naunawaan ng ating pasyente, nagpapalagay sila ng catheter. So ito po ginawa ko para sa mga estudyante at sa ilang mga kasama natin sa serbisyo. Kasi ang paglalagay ng IFC o itong intrafolic catheter magkaiba naman talaga pagka sa babae o at sa lalaki. Pagka sa mga babaeng pasyente natin, medyo masasabi ko na madali lang kumpara sa mga lalaki. Nagkakaroon talaga ng problema sa mga lalaki, lalo na sa mga medyo maedad, at syempre sa pamamaraan ng paglalagay. Kasi kapag sa textbook natin o yung mga resources natin, hindi kasi masyadong na-emphasize. So sa mga pagkakataong yon, ang nangyayari, napapansin natin lalong-lalo na sa mga uh, iba na hindi aware sa proper na paglalagay, kapag sa babae, pagka may backflow ng urine, pwede mo nang i-inflate o lagyan para mai-anchor. Lagyan ng inflator para mai-anchor itong ating catheter. Pero kapag sa mga pasyente nating lalaki, ayun, doon nagkakaroon ng issue. Kasi minsan, ang nilalagay lang nila up to here, once na mayroon ng backflow ng urine, ang ginagawa nila, hindi na nila tinutuloy. So yung iba, mga hanggang dito. So ang instruction kasi sa atin ng ating mga urologist, ng ating mga espesyalista, hanggang doon sa may bifurcation. So saan ba banda yun? Doon mismo sa Y-port. So dito banda. Kahit na pagkapasok mo dito, may backflow na ng urine. Kahit na pinasok mo dito, may backflow na ng urine, huwag mong ititigil pa rin. So ipasok pa rin natin hanggang dito, lalong-lalo na sa lalaki. Kasi talaga nga namang medyo komplikado yung urethra sa lalaki. Mas mahaba-haba. Kaya kapag ka may backflow ng urine, nag-inflate ka na roon, yun pala, ang naipasok lang, yung kalahati, hindi pa pala pumapasok yung catheter doon sa bladder ng lalaking pasyente natin, nagkakaroon sila ng traumatic IFC insertion. So, yun po yung gagawin natin, no? Ipapakita ko sa inyo kung paano yung pag-insert. Hindi, joke, wala tayong dummy. So, ipapakita ko lang kung paano yung uh, nangyayari kapag ito in-inflate natin. So, yung iba, pag mag inflate daw tayo ng IFC, at least mga 5 cc or 6 cc. Dito kasi, naka-specify naman. Ewan kung kita sa video. So, dito mismo, makikita nakalagay dito is 5 to 15 ml. So, depende na rin. Kadalasan, pag yung 6 ml, 7 ml, pwede na. Pero ito, pwede na nating i-excess. Yung maximum niya is 15 cc. Kaya kapag i-inflate natin ng, sabihin mo na, 5 ml, so yung inflator natin, hindi pwede yung plain NSS. Hindi na po pwede. Yung iba, gumagamit pa rin ng NSS or irrigating, pero update ng ating mga espesyalista, hindi pwede na yung NSS. Yun. Actually, distilled water, pwede siya. Yung iba, yung mga mineral water daw, yung galing daw doon sa mga commercialized na inumin, pwede daw. Pero distilled water, hindi pwede. Kasi nagkakaroon ng crystal formation. Mahirap nang hugutin or tanggalin once na i-deflate natin, may natitira pa dito sa balloon. So kapag ito, inflate natin using 5 ml.
inflator. So, ito yung balloon. Nung estudyante tayo, nagkakaroon pa tayo ng balloon test bago natin insert, no? So, yan, yung 5 ml. So, dagdagan pa natin ng 10 para maging 15. Kakatrauma rin to. So, yun. Ito, yung 15 ml na inflator natin. So, isipin nyo na lang kung yung ganito kadami na bukol mailalagay doon mismo sa urethra ng ating lalaking pasyente, ang sakit-sakit siguro nito, no? Kaya pagka nag-insert tayo ng catheter, lalo-lalo na sa mga lalaki, iabot natin hanggang dito. So ito yung Y-port na sinasabi. Up to Y-port, dito isagad na natin hanggang sa may bifurcation. Okay? So dito po banda. Kahit na may backflow na ng urine dito, kahit na may backflow na malakas na nagde-drain doon sa ating collecting bag, wag na muna nating i-inflate. So iabot natin dito. Yung iba hindi kasi nila in-order yung 6 ml diluent, ganyan. Kung minsan tayo na rin again naglalagay ng inflation na ganun. Pero what if in-specify na inflate with ganun, 15 cc na distilled water? Ang sakit nito. Parang nagkakaroon na ng menstruation yung ating pasyente kapag nagdugo or nagka-trauma. Nagkaroon ng traumatic IFC insertion, IFC catheterization. Ayun, ang sakit na talaga nito. So isipin na lang ninyo, no? Kung minsan mahirap itong i-deflate para sure tayo, kasi pwede rin naman, in case na talagang emergency, kailangan nating i-deflate ito, ikat lang natin, no? Using our bandage scissors natin, kung ano, ikat lang natin dyan. Most likely, madi-deflate talaga to. Okay? Pero syempre, kapag meron naman tayong appropriate na gamit, syringe, yan, gamitan natin ng syringe. So, ito yon. So, sa ibang pasyente rin natin, lalo-lalo na yung mga nagkakaroon ng, sabi natin, BPH, yung mga lumalaki, yung kanilang prostate gland. So, mas malaki na catheter. Lalo na kapag nagkakaroon ng mga crises, may mga bladder tumor, ganyan, nagkakaroon sila ng pagdurugo doon sa kanilang sa prostate, doon sa bladder, yung sabi natin sa local term natin, basisaw, dipagcargantis bu. Ito yun. Ito yung mas malaki. Ito naman, mas malaki yung naka-specify dito na pang-inflate natin. Nasa 30 to 50 ml. Kaya, try natin. 30 to 50 ml. So, unahin muna natin yung 30 ml. Okay? Inflator natin na 30 ml. Parang puputok. So, ito yun. 30 ml na inflator natin. So, marami-rami rin to. Masakit kapag sa urethra lang natin na inflate yung catheter. So, dapat talaga hanggang dito sa Y-port, lalong-lalo na sa lalaki. So, Y-port, bifurcation area, dito. Ito hindi na siya Y kasi ito na yung ating three-way IFC. So, dito yung inflator, dito naman lalabas yung ating output, urine or yung ating clysis. Tapos dito sa mas maliit, yung ating pasukan para sa ating mga irrigating solution. Yan. So ito yung ating two-way. Okay. Kasi dalawa lang siya. Y-port, bifurcation area. Yan. So, 30 ml diluent. So gawin natin 50. Yan. Mag-add tayo ng 20 cc. Ewan ko kung kita sa camera.
Yan, 20 cc diluent. Baka sasabog sa mukha natin to. Ayun. So, 50 ml diluent. Ito naman yung ating 15 ml. Okay? So, ang laki ng difference. What if doon sa urethra natin na inflate ito? Hindi siya pumasok doon sa ating bladder. Hana na kaunig jabasisaw. So, ayun. Mahapdi-hapdi, masakit. Talagang parang nire-regla yung ating pasyente kapag ganito yung nangyari. So, ipasok natin hanggang sa Y-port, hanggang dito sa may bifurcation area. Pagkalalaki, lalong-lalo na specify talaga pagkalalaki hanggang dito. Yung urethra ng lalaki, malayo mas mahaba kumpara sa urethra ng ating mga babaeng pasyente. Kaya hanggang dito sa Y-port, wag nating kakalimutan kapag mag-i-insert tayo ng catheter, okay? So yung mga aseptic technique, yan, madali na lang yan. Check nyo na lang yung ating mga ibang resources. Okay? So, tipin nyo to. No? Ang laki. Mahapdi, masakit talaga to. Masaklap kapag yung pasyente natin agitated, ito mismo bigla niyang hinila. Naku, patay tayo dyan. Traumatic din yun sa pasyente. Okay? Thank you so much for watching mga Lodi. God bless po.